Isang 58 taong gulang na lalaki ang huminto sa harap ng Agromac dealership sakay ng isang luma at gusot na pickup truck. Kumupas na ang pintura at hirap nang manatiling umaandar ang makina. Sandali siyang nanatiling nakaupo sa driver's seat, tahimik na nakatingin sa malaki at modernong showroom sa harap niya. Huminga siya ng malalim, saka binuksan ng pinto at bumaba. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at malalakas. May dumi sa ilalim ng mga kuko. Nakasimpleng damit pang trabaho siya, kupas na maong, at may suot na sombrero na yari sa dayami. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa salaming pasukan at marahang binuksan ito. Sa loob, walang nakakaalam kung anong mangyayari. Agad siyang sinalubong ng malamig na aircon. Sumingaw ang amoy ng bagong gulong at makapangyarihang makina. Sa paligid, nakatayo ng buong yabang ang mga makinang-makinang, malalaki, matitibay at kahanga-hanga. Iniikot niya ang paningin, tila ngayon lang siya nakakita ng ganito. Malapit sa counter, 3 ahente ng benta ang nag-uusap. Isa sa kanila, si Eduardo Morales, 28 taong gulang, nakaayos ang buhok paatras at masikip ang polo, ang unang napatingin sa kanya. Napabuntong hininga si Eduardo at bumulong sa mga kasama. Tumawa ang mga ito. Dahan-dahang lumapit si Eduardo, abala pa rin sa kanyang cellphone. "Paano kita matutulungan?" tanong niya. Inalis ng lalaki ang kanyang sombrero, may kaunting pag-aatubili. "Magandang umaga po. Gusto ko sanang tumingin ng mga traktora kung ayos lang po." Halos hindi siya tinignan ni Eduardo. "Alam mo ba kung anong klasing lugar to? Nagbebenta kami ng mga bagong mamahaling makina dito." "Opo sir," magalang na sagot ng lalaki. "Gusto ko po sanang bumili ng bagong traktora." Sa wakas, isinilid ni Eduardo ang cellphone sa bulsa at ngumiti ng may pangungutya. Para lang malinaw, ang presyo ng mga to mas mahal pa sa karamihan ng mga bahay. Gets mo? Napakamot ang lalaki, sa batok halatang nagdadalawang isip. "Grabe, ganun ba talaga kamahal?" "Oo," sagot ni Eduardo habang itinuro ang mga traktora. "Yung pula, 250,000. Yung berde, lagpas 300,000. Lumaki ang mata ng lalaki, halatang nagulat. 250,000? "Diyos ko po," tumawa si Eduardo. "Eksakto. Kaya nga sabi ko, hindi para sa lahat ito, para to sa malalaking negosyo sa pagsasaka." "Naiintindihan ko. Gets ko," sabi ng lalaki habang nakatitig pa rin sa mga traktora na may paghanga. "Ang gaganda talaga ng mga makinang to. Ngayon lang ako nakalapit ng ganito." Luminga si Eduardo sa mga kasamahan niyang may ngising mapang-asar. "Top of the line to," dagdag pa niya. "Kasi po sir, talagang kailangan ko ng traktora," paliwanag ng lalaki. "Lagi pong nasisira ang luma kong gamit." Tinupi ni Eduardo ang mga braso. "Gaano kalawak ang lupang sinasaka mo?" Sandaling natahimik ang lalaki. Ilang maliliit na lote lang po dito at doon." "Lote?" taas kilay ni Eduardo. "Tingnan mo, para sa seryosong farming talaga ang mga to. Mas maganda siguro sa tindahan ng mga second-hand ka tumingin." "Hindi po, hindi," mabilis na sagot ng lalaki. "May mga kasamahan din po ako. Pinagsasama-sama namin ang lupa namin. Alam nyo na, ganun po. Parang kooperatiba?" "Parang ganun na nga po," sagot ng lalaki, halatang alanganin. Napatawa ng bahagya si Eduardo. "Kahit ganun pa, seryosong investment ito. Kailangan ng financing, credit check." Napakamot ulit sa ulo ang lalaki. "Parang ang hirap pala. Akala ko po kasi basta bibili lang." Maingat na tumawa ang ibang ahente. Mukhang naaaliw si Eduardo. "Hindi ganoon kadali. May mga papeles, garantiya, financial review." "Grabe," sabi ng lalaki, talagang namangha. "Siguro po mas maigi kung manager nyo na ang magpaliwanag." Napabuntong hininga si Eduardo, halatang nainis. Busy siya palagi. At sa totoo lang, malamang pareho lang din ang sasabihin niya. Hindi kasi talaga para sa... "Naiintindihan ko po, pero makakatulong po talaga kung siya na po ang magpapaliwanag. Hindi ko kasi gamay ang mga ganitong bagay," sagot ng lalaki.
Ikiniling ni Eduardo ang mata. Sige na nga, titingnan ko kung pwede siya, pero walang kasiguruhan. Lumakad si Eduardo papunta sa opisina, samantala nanatili ang lalaki sa gitna ng mga traktora na parang batang nakatingin sa mga laruan. Hinawakan niya ang makakapal na gulong, pinagmasdan ang bawat kurba at detalye, pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Hindi lang siya tumitingin, sinusukat niya, hinuhusgahan, tinitingnan kung hanggang saan sila pupunta. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Lumabas si Fernando Reyes. 35 taong gulang, nakasuot ng perpektong suit, may mamahaling relo, may magalang ngunit may distansyang ngiti, lumapit siya. Magandang hapon, Fernando Reyes, manager ng dealership. Hindi siya nag-abot ng kamay, pero agad na inilahad ng lalaki ang kanyang kamay, medyo alanganin. Ricardo Aquino po, sir. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Maikli lang ang pakikipagkamay ni Fernando. Sinabi ni Eduardo na may mga tanong ka raw tungkol sa mga traktora namin. Opo, sir. Sanay lang po kasi akong bumili ng mga segunda mano. Hindi pa po ako nakakabili ng bago, kaya di ko po alam ang proseso. Ngumiti ng may pasensya si Fernando. Naiintindihan ko. Hayaan niyong ipaliwanag ko ng malinaw, sir. Ang mga traktorang ito ay idinisenyo para sa malalaking producer, paliwanag ni Fernando. Mga sakahang may maayos na estruktura at solidong operasyon. Hindi ito basta-basta lang binibili. Nai-imagine ko po, sir. Mukhang komplikado talaga ang proseso, tugon ni Ricardo. Totoo yon, patuloy ni Fernando. May rehistradong negosyo ka ba? May CNPJ o Tax Identification Number? Napatigil si Ricardo, halatang hindi sigurado. Sa tingin ko po meron. Sa pagkakaalam ko, inayos na yan ng accountant ko. Nagtinginan si Fernando at Eduardo, parehong pinipigil ang tawa. Sa tingin mo, ulit ni Fernando habang nakangiti, opo, hindi ko po kasi hilig ang mga papeles. Pero sabi ng accountant ko, may isinubmit daw siyang mga dokumento. Tinupi ni Fernando ang mga braso. Sige, ilan ba ang balak mong bilhing traktora? Isa lang muna sana. Pero actually, napakamot sa ulo si Ricardo, nag-iisip. Baka mas marami pa. Mas marami, 2. Oo, mga ganon. 2 siguro. Ngumiti si Fernando nang may pagkamapang mata. Ginoong Ricardo, sa totoo lang, naiintindihan mo ba talaga kung gaano kalaki ang ganitong klaseng investment? Alam ko pong mahal, talagang mahal, sagot ni Ricardo. Ang mga traktorang ito ay seryosong kagamitan, hindi laruan. Natahimik si Ricardo, tila malalim ang iniisip. Sabihin niyo nga po, ilang traktora ba ang meron kayo sa stock ngayon? Tumaas ang kilay ni Fernando. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang, naisip ko lang, marami nga po pala tumawa si Eduardo. Meron kaming 30 units na nakadisplay. 30? Nagulat si Ricardo. Wow, marami nga po pala. Tumango si Fernando. Oo, at bawat isa niyan may kaakibat na malaking halaga. Tahimik na tinitigan ni Ricardo ang mga makina. Pagkatapos ay muling nagsalita, may pag-aatubili. Kung sakaling gusto ko pong bilhin lahat? Nanahimik ang buong lugar. Hindi na nakatiis si Eduardo, napahalakhak, napakunot ang noo ni Fernando. Lahat, seryoso ka ba? Tumango si Ricardo, tila nagtataka kung bakit ganun ang reaksyon nila. Kasi po kung bibili rin lang, bakit hindi sabay-sabay? Napatawa si Fernando, hindi sa pangungutya, kundi sa hindi makapaniwala. Ginoong Ricardo, may ideya ka ba kung magkano lahat yon? Umaabot yan ng ilang milyon. Talaga po, ganun kalaki? Oo, may ganun ka bang halaga? Nagkibit balikat si Ricardo. Nag-iipon naman po ako. Halos mabilawkan si Eduardo sa kakatawa. Nag-iipon, ibig mong sabihin yung tipong alkansya. Naglalagay lang po ng ipon paunti-unti. Sagot ni Ricardo, kalmado. Umiling si Fernando habang nakangiti. Wala akong intensyong manginsulto, pero dumating ka rito sakay ng lumang pickup truck. Nakagusot na damit pang trabaho, tapos ngayon gusto mong bumili ng 30 traktora. Hindi mo ba sa tingin medyo kakaiba yon?
Yumuko si Ricardo halatang nahihiya. Tama po kayo, hindi po ako sanay sa mga ganitong bagay, medyo kakaiba nga po. Lumambot ang tono ni Fernando, tinapik siya sa balikat. Ganito na lang, magsimula ka sa maliit, baka isang second hand muna. Tingnan mo kung paano ang takbo. Hindi naman kailangang agad-agad ay sobrang taas ng abot. Tumango si Ricardo, tila tinatanggap ang payo. Baka nga po tama kayo. Pagkatapos dumukot siya sa bulsa at inilabas ang medyo gusot na calling card. Pero kung sakaling makuha ko ang pera, ito po ang numero ko. Pwede po ba ninyong itabi? Maingat na kinuha ito ni Fernando, parang maruming papel. Simpleng card lang, pangalan at numero. Sige, Ginoong Ricardo, kapag nagkataon, pag-uusapan natin. Ngumiti si Ricardo ng magiliw. Salamat po, mabait po kayo. Isinuot niya muli ang kanyang sombrero at lumakad papalabas, medyo alanganin ng kilos. Pagsara ng pintuan, nagtawanan sina Fernando at Eduardo. Ano yon? Tanong ni Eduardo habang umiiling. Akala talaga ng mama makakaipon siya para sa 30 traktora. Habang patuloy na natatawa, itinapon ni Fernando ang calling card sa counter. Siguro napanaginipan lang niya ang mga makina. Wala namang masama sa mangarap, di ba? Ni hindi nga alam kung may rehistrado siyang negosyo. Tama, pero nakakaaliw pa rin. Ngumiti si Fernando. At least magalang siya. Nagbalik na sa normal na gawain ng sales team. Naiwang nakakalat ang calling card sa mesa, hindi pinansin. Sa labas, muling sumakay si Ricardo sa kanyang luma at basag-basag na truck. Pinilit paandarin, umungol at kumalabog ang makina bago tuluyang umandar. Muling tumingin si Ricardo sa salamin, tinanaw ang dealership at ngumiti. Pero iba na ngayon ang ngiti. Hindi na ito ngiting litong-lito, hindi inosente. Ito ang ngiti ng isang taong nakuha ang impormasyong hinahanap niya. Bukas, may matutunan ng dalawang lalaking yon at hindi nila yon malilimutan. Umandar si Ricardo sa maalikabok na kalsada, kumakalabog ang kanyang truck sa bawat lubak. Mababa na ang araw sa langit. Nadaanan niya ang mga maliliit na sakahan, simpleng mga bahay at mga taong nagtatrabaho sa bukid. Kumaway sila sa kanya, kumaway siya pabalik. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto siya sa harap ng isang malaking bahay. Hindi mansyon pero ang bahay ay matibay, maayos at maalaga. Napapalibutan ito ng puting bakod. May maliit ngunit maayos na hardin sa harap. Bumaba si Ricardo mula sa kanyang truck at pumasok sa loob. Nakahain na ang mesa para sa hapunan. Sumasalubong ang amoy ng lutong bahay, mainit at nakakaaliw. Ang kanyang asawa, si Donna Carmen, 60 taong gulang, may puting buhok na nakapusod, lumabas mula sa kusina habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Natagalan ka ngayon, sabi niya. Inalis ni Ricardo ang kanyang sombrero at hinalikan siya sa noo. Dumaan ako sa dealership, sagot niya. Napatigil si Carmen. Talaga? Pumunta ka? Oo. At kumusta? Ngumiti si Ricardo. Katulad ng inakala ko, umiling si Carmen. Hi, Ricardo! Yang mga ideya mo. Hindi lang ito ideya, Carmen. Isa itong pagsubok. Kailangan kong makita mismo. At nakita mo nga, yung dalawang lalaking yon doon sa loob, parang sila ang may-ari ng mundo. Ganon kung tumingin sa katulad nating tao, parang wala tayong halaga. Napabuntong hininga si Carmen. Nasaktan ka ba? Hindi, sagot ni Ricardo habang nauupo sa hapag. Inaasahan ko na, maraming ganyan kahit saan. Pero bukas, may sorpresa silang darating. Inilabas ni Carmen ang hapunan, kanin, beans at inihaw na manok. Simple, nakakabusog, masarap. Umupo siya sa tapat ni Ricardo. Sigurado ka ba talaga dito? 350 traktora, Ricardo. Ang dami niyan. Alam ko, napakalaking halaga. Pero hindi naman natin ito basta inisip kahapon lang. Matagal na nating pinaghahandaan ito. Tumango si Carmen bagaman may bakas pa rin ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ko, pero kinakabahan ako. Paano kung hindi ito magtagumpay?
Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay. Magtatagumpay ito. Kailangan ng kooperatiba ang mga traktora. Kailangan ito ng maliliit na magsasaka dito sa atin. At kung hindi tayo tutulong, sino pa? Pero 30, sabay-sabay. Yun na lahat ng stock nila. At dahil bulk ang bili natin, malaki ang bawas sa presyo. May saysay ito. At ngumiti siya. Gusto ko talagang makita ang mga mukha nila bukas. Napatawa si Carmen kahit nag-aalala. Napakakulit mo talaga. Hindi, sawang-sawa na lang akong hinuhusgahan batay sa itsura. Tahimik silang kumain ng ilang minuto. Pagkatapos ay nagtanong si Carmen, nakausap mo na ba ang bangko? Oo, kumpirmado na ang lahat. Ililipat ang pera bukas ng alas 9 ng umaga at ang abogado, makikipagkita siya ng alas 10 para sa kontrata at mga papeles. Huminga ng malalim si Carmen. Ibig sabihin, mangyayari na talaga ito. Oo, totoo na, Diyos ko. Umiling siya. Sino bang mag-aakala isang batang lumaki sa bukid, anak ng isang magsasakang walang sariling lupa? Ngayon, bibili ng 30 traktora, cash. Ngumiti si Ricardo, banayad ngunit may pagod. Matagal ang tinahak natin, Carmen. Mabigat na daan. Oo nga, pinagod mo ang sarili mo sa trabaho. Tayong dalawa, bawat sentimos na meron tayo, pinaghihirapan natin. At ngayon, gagastusin mo lahat. Hindi ito paggasta. Isa itong pamumuhunan para sa mga tao, para sa lupa, para sa kinabukasan ng ating komunidad. Ngumiti si Carmen. Kaya mahal kita, hindi mo kailanman nakalimutan kung saan ka nagmula. Tinapos nila ang hapunan, magkasamang naghugas ng pinggan at naupo sa beranda. Ang langit ay nagiging kulay, asul-ubing takip silim. Nagsisimula ng umawit ang mga kuliglig. May banayad na hangin. Tinitigan ni Ricardo ang abot tanaw sa lupang dating pag-aari ng amo ng kanyang ama. Ngayon matapos ang 4 na dekadang pagsusumikap, pagmamay-ari na niya, hindi man buong buo pero sapat. At higit sa lahat, nakapagtayo siya ng mas mahalaga, isang kooperatiba ng maliliit na magsasaka, pinagbubuklod ng iisang layunin. Mga taong, kung nag-iisa, ay hindi makakalaban sa makabagong pamilihan. Pero kapag nagkaisa, lumalakas sila. Iniisip mo ang ama mo? Tanong ni Carmen ng marahan. Tumango si Ricardo. Palagi. Buong buhay niya pinagod niya ang sarili sa pagsisilbi sa iba. Wala man lang siyang sariling pag-aari, ni ang lupang tinatapakan niya. Pero pinalaki ka niya. At ngayon tingnan mo ang naabot mo. Oh, at bukas, gagawin ko ang isang bagay na hindi man lang niya naisip na posible. Bibili ako ng 30 traktora, hindi para sa sarili ko, para sa mga taong tulad niya, mga taong nararapat magkaroon ng mas magandang pagkakataon. Hinawakan ni Carmen ang kamay niya. Ikinararangal ka niya. Nanatili sila sa beranda, tahimik na nakaupo hanggang gabi. Samantala sa lungsod, si Fernando Reyes ay kasalukuyang nasa isang mamahaling restaurant, kumakain ng hapunan kasama ang kanyang asawa. Mamamahalin ang alak. Pinag-uusapan nila ang bakasyon na pinlano para sa katapusan ng taon, isang biyahe sa Europa. Ni hindi na niya maalala ang matandang lalaking nakasombrero na dumaan sa dealership kaninang umaga. Si Eduardo naman ay nasa isang maingay na bar kasama ang barkada. May mga beer, malalakas na tugtugin at tawanan. Ikinukwento niya ang tungkol sa lalaki na gustong bumili ng 30 traktora. Tawang-tawa ang lahat. May isang nagsabi, lagi talagang may siraulo na ganyan. Wala ni isa sa kanila ang may kahit bahagyang ideya. Hindi nila alam na bukas ng alas 10 ng umaga, magbabago ang lahat. Ang lalaking inakala nilang nalilito at inosente. Malapit nang maging taong hindi nila kailanman malilimutan. 9 a.m. Dumating si Fernando Reyes sa dealership na may hawak na mainit na espresso. Nakaabot kayang kulay abong suit, asul na kurbata, pulido at profesional. Binati ang receptionist at dumiretso sa kanyang opisina. Para sa kanya, isa lang itong karaniwang araw ng trabaho. May nakatakdang meeting kasama ang supplier sa alas 10:30. May tanghalian din siyang nakabook kasama ang isang importanteng kliyente.
Nandoon na rin si Eduardo, inaayos ang mga papel at sinusuri ang inbox. Dumating na rin ang ibang salesmen, nagkukwentuhan tungkol sa soccer at plano nila sa weekend. Walang kakaiba, walang senyales ng bagyo. Umupo si Fernando sa kanyang leather chair at binuksan ang computer. Malinis ang mesa, maayos na nakaayos ang mga panulat. May framed na litrato ng kanyang pamilya at isang tropeyo na may nakasulat, Manager of the Year. Uminom siya ng kape at binuksan ang monthly sales report. Ayos ang mga numero, hindi ka mangha-mangha, pero sapat. Kailangan pa niyang makabenta ng 2 traktora bago mag-Biyernes para maabot ang kota. Tumunog ang telepono, casual niyang sinagot ito, hindi man lang tiningnan ang screen. Agromac Fernando Reyes speaking. Magandang umaga, Ginoong Reyes. Si Alberto Diaz po ito, manager sa Regional Bank. Napakunot ang noo ni Fernando. Ang bangko? Magandang umaga po. Paano po ako makakatulong? Tatawag lang po ako upang kumpirmahin ng isang transaksyon. Naka-receive po kami ng request para sa malaking halaga papunta sa inyong account. Kabuuang 8,450,000 reais. Nabitiwan halos ni Fernando ang kape. Paumanhin! Anong sabi nyo? 8,450,000 galing kay Hinoong Ricardo Aquino. Inaasahan po ba ninyo ang pagbabayad na ito? Bumagsak ang pangalan sa tenga ni Fernando na parang martilyo, Ricardo Aquino. Ang lalaking nakasombrero, yung kahapon, napatawa siyang nerbyoso. Siguro po may pagkakamali. Dumaan siya kahapon, oo. Pero wala kaming seryosong usapan. Baka halo lang ito. Naiintindihan ko, sagot ni Alberto. Pero ang pondo ay galing sa business account na nakapangalan sa Valeverde Agricultural Cooperative. Aktibo ang tax ID, malinis ang mga dokumento at handa ang pondo. Kailangan lang namin ng kumpirmasyon mula sa inyo. Napatigil si Fernando. Ginoong Reyes, kailangan ko pong i-double check. Maari po bang magbigay kayo ng 5 minuto? Siyempre, pero hindi po namin ipoproseso hanggat hindi kumpirmado sa magkabilang panig. Naiintindihan ko, tatawag po ako pabalik, binaba niya ang telepono. Nakatingin lang, parang hindi makapaniwala, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang tumayo, binuksan ang pinto. Eduardo, halika rito. Ngayon na. Nagmadaling pumasok si Eduardo, gulat sa tono. Bakit? Anong meron? Isara mo ang pinto. Ginawa ito ni Eduardo. Maputla si Fernando. Naalala mo yung matanda kahapon? May sombrero, gusto raw tumingin ng traktora? Napangiti si Eduardo. O naman, bakit? Tumawag ang bangko, magta-transfer siya ng 8 milyon sa atin. Nawala ang ngiti ni Eduardo. Ha? 8 milyon, 450,000, presyong eksakto ng 30 traktora. Seryoso ka? Kinumpirma ng bangko, business account, legit lahat. Pangalan ng kooperatiba, ready ang pondo. Naupo si Eduardo tulala. Ito'y isang biro, di ba? Totoo ito. At sabi pa niya, darating siya ng 10:00, tahimik ang silid. 12 na sa orasan. Nagkamot ng ulo si Fernando. Hindi natin nakita. Ang itsura niya kasi. Simpleng-simple. Tama, sagot ni Eduardo. Kaya natin siya hindi pinansin. Naglakad-lakad si Fernando, balisa. Nagkunwaring hindi marunong, sadya niya iyon. Sigurado ka? Oo, isa yung pagsubok at palpak tayo. Pero bakit niya gagawin yon? Para makita kung paano natin tratuhin ang mga mukhang walang-wala. At tayo, tinawanan pa natin siya, Eduardo. Nanlumo si Eduardo. Tawa pa tayo sa mukha niya mismo. Bumagsak si Fernando sa upuan, tinakpan ng mukha. Kalokohang desisyon. Grabe, anong gagawin natin ngayon? Ngayon? Tumingala si Fernando. Ngayon tratuhin natin siyang parang hari, parang presidente, at magdasal tayo na gusto pa rin niyang ituloy ang deal. Sa tingin mo, hindi na niya itutuloy. Kung ako yun, aalis na lang ako para maturuan tayo ng leksyon. Pero 6 milyon yan, baka naman tuloy pa rin. Tiningnan ni Fernando si Eduardo. Napansin mo ba yung tingin niya kahapon bago umalis? Oo, hindi siya tanga.
Alam niya ang ginagawa niya at sigurado akong may plano siya. Lalong lumubog si Eduardo sa upuan. Hindi ako nakatulog kagabi. Nag-inuman kami. Ikinwento ko pa siya sa bar. Tawang-tawa ang lahat. Ako rin, sabi ni Fernando. Sinabi ko sa asawa ko, sa business partner ko, ginawa naming katatawanan. Paano kung malaman niya? Paano naman? Hindi ko alam, pero paano kung malaman nga? Huminga ng malalim si Fernando. Kung ganon, lulunukin natin ang pride natin, magsusorry tayo, at isasara natin ang deal. Dahil kung mawawala ang 8 milyon dahil sa kayabangan, tanggal tayong pareho sa trabaho. Tumango si Eduardo. Oo, sigurado yan. Muling dinampot ni Fernando ang telepono at tumawag. Alberto, si Fernando ito. Pwede nyo nang iproseso ang transfer. Kumpirmado na sa amin. Perpekto. Papasok ang pondo bago mag-siyam imedya. Kapag napirmahan ang mga dokumento, handa na ang equipment para sa delivery. Salamat. Ibinaba ni Fernando ang telepono. 9:15 a.m. Napatingin si Fernando sa orasan. 45 minuto na lang. Agad na tumayo si Eduardo. Aayusin ko na lahat ng papeles, mga kontrata, resibo, buong package. Mabuti, tugon ni Fernando. At Eduardo? Opo, sabihan mo ang buong team. Walang biro, walang komento. Tratuhin ito na parang VIP client. Naintindihan? Naiintindihan. Lumabas si Eduardo. Naiwan si Fernando sa opisina, mag-isa. Tumitig siya sa bintana, wala pa ring sasakyan sa parking lot. Ang langit ay malinaw at bughaw. Nagsimula ang araw na parang karaniwan lang. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Naalala niya ang buong karera niya. 10 taon sa dealership na ito. Siya ang palaging top seller, ang nakaka-close ng malalaking account. Magaling siyang magbigay ng first-class service sa mga big clients, sa mga may pangalan. Pero yung maliliit, yung hindi karapat-dapat tingnan, hindi niya kailanman binigyang pansin at ngayon, isang lalaking nakapambukid, may alikabok sa pantalon at sombrerong dayami, ang bumili ng pinakamalaking deal sa kasaysayan ng dealership. Tahimik na tumawa si Fernando, pero hindi ito masayang tawa, ito'y mapait, isang klasing tawa na galing sa isang malalim at masakit na aral. Tumingin ulit siya sa orasan, 9:20 a.m., May 40 minuto pa. Tumayo siya, inayos ang kurbata, hinaplos ang buhok at nagsimulang maghanda para sa pinakanakapagpapakumbabang sandali ng kanyang karera. 10 o'clock a.m., eksaktong oras, narinig ang mahina at putol-putol na tunog ng isang makina. Ang parehong lumang pickup truck ay muling pumarada sa tapat ng Agromac. Tumigil sa parehong pwesto tulad ng kahapon. Bumaba si Ricardo tulad ng dati, may sombrero, work shirt at kupas na maong. Pero may kakaiba ngayong araw. Hindi siya nag-iisa. Mula sa passenger seat bumaba ang isang lalaki na nakapormal na suit. Mga nasa 50 taong gulang, may dalang briefcase at suot ang salamin sa mata. Tumango siya ng magalang kay Ricardo at sabay silang naglakad papunta sa entrada. Sa loob nakatayo sa may pinto si Fernando, kasama si Eduardo, tahimik na nanonood mula sa di kalayuan ng ibang salesmen. Walang imik ang buong showroom. Pagbukas ng pintuang salamin, sumalubong agad si Fernando, may pilit ng ngiti at pawisang palad. Ginoong Ricardo, magandang umaga, maligayang pagbabalik. Maingat na inalis ni Ricardo ang sombrero. Magandang umaga. Ngayon, inilahad na ni Fernando ang kamay, buo. May respeto. Isang karangalan pong muli kayong makasama. Tuloy po kayo. Maingat na kinamayan siya ni Ricardo. Salamat, itinuro niya ang kasama. Ito po si Dr. Reynaldo, ang aking abogado. Lumapit ang lalaki sa suite. Reynaldo Ocampo, ikinagagalak ko po kayong makilala. Kinamayan ni Fernando, may halong kaba. Fernando Reyes, ang karangalan ay sa akin. Lumapit si Eduardo pilit kalmado. Magandang umaga po, Ginoong Ricardo. Tinitigan lang siya ni Ricardo. Walang salita, walang ngiti, hindi galit. Pero malinaw na walang init. Agad na itinuro ni Fernando ang likuran. Tuloy po tayo sa opisina. Nakahanda na ang lahat. Sabay-sabay silang naglakad sa gitna ng showroom.
Tahimik ang mga salesmen habang pinapanood sila. May bakas ng hiya sa kanilang mga mata. Si Ricardo ngayon ay may tahimik na autoridad. Sinusuri ang mga traktora habang naglalakad. Hindi na nagpapanggap na humahanga. Hindi na umaarte. Alam niya ang mga makinang ito. At ngayon, alam na rin ng lahat. Sa opisina ni Fernando, nakahanda na ang malaking mesa para sa pagpupulong. May maayos na tambak ng mga dokumento, mga kontrata, kasunduan sa pagbili, patunay ng pag-aari. Maupo po tayo, sabi ni Fernando habang inaayos ang mga upuan. Umupo sina Ricardo at Reynaldo. Umupo rin sina Fernando at Eduardo sa tapat nila. Binuksan ni Reynaldo ang kanyang briefcase at nagsimula. Bago tayo magsimula, nais ko munang kumpirmahin ang ilang detalye. Ginoong Reyes, nakumpirma na po ba ang transfer mula sa bangko? Mabilis na sagot ni Fernando. Opo, tumawag sila kaninang 9:00. Kumpirmado ang lahat, 8,450,000 reais. Mainam, sabi ni Reynaldo habang sumusulat. At ang mga traktora, lahat ba ay available agad? Opo, lahat ay inspeksyonado, may factory warranty, kumpleto sa manuals, lahat ay nasa ayos. Mga dokumento ng sasakyan, inilapit ni Fernando ang isang makapal na folder. Narito po, mga sertipiko, resibo, rehistro, kumpleto. Sinimulan ni Reynaldo ang pagsusuri ng folder, maingat na binubuklat ang bawat pahina. Mabagal siyang magbasa, sistematiko, walang nilalampasan. Tahimik lang si Ricardo, kalmadong nagmamasid. Nakita ni Fernando ang pagkakataon. Ginoong Ricardo, maaari po ba akong magsalita? Tiningnan siya ni Ricardo. Walang imik, naghihintay. Huminga ng malalim si Fernando. Gusto ko po sanang magpahayag ng taos-pusong paghingi ng tawad sa nangyari kahapon. Nagbitiw ako ng mga paghusga nang hindi ko pa kayo kilala. Mali po yun. Hindi agad sumagot si Ricardo. Tinitigan lang niya si Fernando sa mata. Makapal ang katahimikan sa silid. Nagsalita si Eduardo. Masikip ang boses. Ako rin po, humihingi ng paumanhin. Hindi po ako naging magalang. Sa wakas, nagsalita si Ricardo. Matatag ang tono, klaro. Alam niyo ba kung bakit ako nagpunta rito kahapon na nakapangbukid? Nag-alinlangan si Fernando. Upang subukan kami? Tama, nagtatrabaho ako kasama ang maliliit na magsasaka. Mga taong araw-araw kumakayod, nagbibilang ng bawat sentimos. At kailangan kong tiyaking patas ang pagtrato ng dealership na ito sa kanila. Namula si Eduardo sa hiya. Ang nakita ko kahapon, nakakadismaya. Pero itutuloy ko pa rin ang pagbili ng mga traktora dahil hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa 40 pamilyang umaasa sa mga makinang ito. Tumigil sa pagbasa si Reynaldo at tumingin. Ayos na ang lahat, sabi niya. Tumango si Ricardo. Kung ganon, ituloy na natin. Agad inayos ni Fernando ang mga kontrata. Opo, nandito po, pirmahan na lang. Pinirmahan ni Ricardo ang bawat dokumento nang may ingat at pasensya. Sinaliksik ni Reynaldo ang bawat lagda, bawat pahina, tinitiyak na tama ang lahat. 15 minuto ang lumipas, tapos na ang proseso. Tapos na, anunsyo ni Reynaldo habang isinasara ang folder. Opisyal na, pag-aari na ng Vail Verde Cooperative ang mga traktora. Muling inilahad ni Fernando ang kamay. Ginoong Ricardo, isang karangalan pong makipagnegosyo sa inyo. Matatag na kinamayan siya ni Ricardo. Sana po may natutunan kayo ngayong araw. Meron po, manalig kayo. Meron. Isinuot ni Ricardo muli ang kanyang sombrero. Darating ang team ko bukas. Eksaktong 6:00 ng umaga. Kailangan handa na ang mga traktora. Handa po yan. Ako mismo ang magbabantay, sagot ni Fernando. Tumango si Ricardo at lumakad palayo. Sumunod si Reynaldo. Tahimik silang naglakad sa gitna ng showroom. Tahimik ang lahat ng empleyado. Walang umimik, walang tumawa. Ang tingin ng lahat hindi na pagdududa, paggalang. Pagkasara ng pintuan, napasandal si Fernando sa pader, huminga ng malalim. Lumapit si Eduardo. Grabe, anong araw to? Alam ko, tama siya sa lahat. Oo, Eduardo.
Naging mayabang tayo. Hinusgahan natin siya sa itsura pa lang. Pumikit si Fernando. Tama ka. At itinuro niya sa atin ang leksyon, hindi sa pamamagitan ng sigaw, hindi sa kahihiyan, sa katotohanan lang. Tumingin si Eduardo sa bintana. Paandar na ang lumang truck ni Ricardo, paalis. Alam mo kung anong mas masakit? Tanong niya. Ano? Pwede siyang pumunta kahit sa ang dealership na, pero pinili niyang dito. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. At muntik na natin tong sayangin. Dahan-dahang tumango si Fernando. Oo, pero itinuloy pa rin niya hindi dahil sa atin, kundi para sa kanyang mga tao, para sa kanyang kooperatiba. At yun na ang nagsasabi ng lahat tungkol sa kung sino siya. Totoo. Tumingin si Fernando sa mga papeles sa mesa. 8 milyong reais, ang pinakamalaking benta sa buong karera niya. Pero hindi ito tagumpay. Isa itong paggising na pabuntong hininga si Eduardo. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Ako rin, at dun mismo sa tahimik na opisina, 2 lalaking inakala nilang alam na nila ang lahat tungkol sa negosyo ay sa wakas natutunan ang pinakamahalagang katotohanan. Ang respeto walang halaga at ang itsura walang saysay. Kumalat ang balita na parang apoy. Bago magtanghali, buong bayan ay may alam na ng kwento. Yung matandang may sombrero, binili ang 30 traktora, bayad ng cash, 8 milyon. Sa Agromac, sa lokal na bar, usap-usapan, narinig mo na? Si Ricardo, nagawa nga raw niya. Akala ko chismis lang. Oo nga, lahat tayo. Pero may pera pala talaga siya. Hindi lang siya nagyabang. Ang totoo, tayo pala ang hindi tumitingin ng mabuti. Sa panaderya ng bayan, nagkukwentuhan ang mga kababaihan habang nakapila para bumili ng tinapay. Kawawa naman sina Fernando at Eduardo, baka nilulubog na sila ng hiya ngayon. Dapat lang, palaging mayabang, yang dalawang yan. Tama, sa wakas nakatikim din ng leksyon. Sa gasolinahan, ikinukwento ng attendant sa bawat customer ang buong pangyayari. Alam mo ba, dumating lang siya sa lumang truck na yun, tapos ayun, binili niya ang 30 traktora, 30, maniwala ka. Sa social media, sumabog ang balita, nag-viral ang mga litrato ng dealership. Daan-daang komento, tanong, haka-haka. Pagsapit ng tanghali, hindi na ito chismis. Isa na itong alamat ng bayan. Samantala, nakaupo si Ricardo sa beranda, umiinom ng kape kasama si Carmen. Tahimik, kalma, wala ni bahid ng kaguluhan sa kanya. Pinag-uusapan ka ng lahat, sabi ni Carmen habang ipinapakita ang screen ng kanyang cellphone. Nagkibit balikat si Ricardo, hayaan mo sila. Hindi ka ba masaya? Hindi ito tungkol sa pagiging masaya, Carmen. Tungkol ito sa paggawa ng dapat gawin. Kailangan ng kooperatiba ang mga traktora. Ngayon meron na sila, pero nagturo ka rin ng leksyon sa 2 lalaking yon. Ngumiti si Ricardo, banayad lang. Hindi naman yun ang layunin. Isa lang iyong pagsubok, pero sa huli, pareho rin ang naging resulta. Tumawa si Carmen, napakahirap mong unawain minsan. Hindi naman. Maingat lang, 40 taon nating pinaghirapan to. Hindi ko basta-basta ibibigay ang pera sa mga taong walang respeto. At ngayon, ano na ang kasunod? Bukas ng umaga, kukunin ng team ang mga traktora. Ipapamahagi natin sa mga kasapi. 20 ay diretso sa kanila. 10 ay mananatili sa kooperatiba para sa mga shared projects. Libre ba lahat ng yon? Hindi, magbabayad sila, pero patas ang terms. Walang mataas na interes, walang panggigipit. Magbabayad sila kung kailan nila kaya. Umiling si Carmen, halatang humahanga. Lagi mong inuuna ang iba. Iniisip ko rin tayo, Carmen, dahil hindi naman kalayuan, tayo rin ay katulad nila noon. Yung hindi pinapansin, yung maliliit. Ngayon na may kakayahan na tayong tumulong, bakit hindi natin gagawin? Hinawakan siya ni Carmen sa kamay. Kaya mahal kita, magkasama silang nanahimik nakikinig sa huni ng mga ibon.
Balik sa Agromac, mag-isa si Fernando sa kanyang opisina. Nakakandado ang pinto. Wala siyang kinausap buong umaga. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang pagtawa, ang mga maling akala. Ang tingin niya kay Ricardo, batay lang sa suot at sasakyan. Binuksan niya ang cellphone. Puno ng mensahe ang group chat ng dealership managers. Dosin ng text, mga emoji. Tanong na sunod-sunod, paano mo hindi nakita yon? Hindi mo ba alam na may pera pala siya? Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang telepono. May kumatok. Bumukas ang pinto. Ang may-ari ng dealership, si Mario Soriano. 60 taong gulang. Puti na ang buhok. Perpekto ang suit. Fernando, pwede ba tayong mag-usap? Siyempre, sir, sagot ni Fernando habang tumatayo. Pumasok si Mario, isinara ang pinto at umupo. Narinig ko ang tungkol sa benta. Congratulations. Salamat po. 8 milyon. Pinakamalaking transaksyon sa kasaysayan ng kumpanya. Oo nga po. Tinitigan siya ni Mario, pero parang hindi ka naman masaya. Huminga ng malalim si Fernando. Nagkamali ako, Mario. Malaking pagkakamali. Anong klaseng pagkakamali? Mali ang pagtingin ko sa isang customer. Hindi ko siya tinrato ng maayos dahil lang sa itsura niya. Pwede sana siyang umalis at hindi na bumalik. Tumango si Mario, seryoso ang mukha. Narinig kong hindi kayo naging magiliw ni Eduardo. Totoo po yun. Nagpakita kami ng kayabangan. Pero binili pa rin niya? Oo, pero hindi dahil sa amin. Maliwanag ang sinabi niya para ito sa kanyang kooperatiba. Tahimik si Mario ng ilang sandali. Alam mo, Fernando, 30 taon na ako sa industriyang ito. At isang bagay ang natutunan ko, ang mabuting customer, hindi yan nasusukat sa mamahaling relo o magarang suite. Ang mabuting customer ay yung nagbabayad, simple lang. Alam ko, nakalimutan ko yun. Nagkamali ka. Ang mahalaga ngayon kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Tumingin si Fernando sa kanya, tila naghahanap ng gabay. Ano pong dapat kong gawin? Tumayo si Mario. Matuto. At huwag na huwag ka nang huhusga muli batay sa pananamit o sa truck. Dahil sa susunod, baka wala ka ng pangalawang pagkakataon. Naiintindihan ko. Naglakad si Mario papalabas. Pagbukas niya ng pinto, lumingon siya. Isa pa, Fernando. Gusto kong nandyan ka sa harap ng dealership bukas, 6:00 ng umaga. Ikaw mismo ang mag-asikaso ng pag-deliver ng mga traktora. At tratuhin mo ng buong respeto ang team ni G. Ricardo. Naiintindihan? Opo, sir. Umalis si Mario sa opisina. Bumalik si Fernando sa kanyang upuan. Yumuko siya, pumikit. Akala niya noon, alam na niya ang lahat tungkol sa pagbebenta, tungkol sa negosyo, tungkol sa mga customer. Pero ngayong araw, natutunan niya ang katotohanan. Wala pa pala siyang alam. Samantala, sa apartment ni Eduardo, naupo siya sa sofa, bukas ang TV. Pero hindi niya ito pinapanood. Nakatingin siya sa screen, pero ang isipan niya ay nasa ibang lugar. Katabi niya si Teresita, ang kanyang kasintahan. Ang tahimik mo mula nung dumating ka, sabi ni Teresita. Anong nangyari? Napabuntong hininga si Eduardo. May nangyari sa trabaho. Ano? Ikinuwento niya ang lahat, ang matanda, ang pagbisita, ang pagsubok, ang napakalaking pagbili, at ang kahihiyan. Tahimik na nakinig si Teresita, walang iniwang salita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umiling. Eduardo, hindi maganda ang asal mo. At alam mong totoo yan. Napalingon si Eduardo, gulat. Alam ko, inamin ko na. Hindi, makinig ka muna. Hindi lang ito tungkol sa araw na ito, ganyan ka talaga noon pa. Anong ibig mong sabihin ganyan? Husgador ka, tinitingnan mo ng mababa ang mga taong hindi katulad mo manamit, magsalita o mamuhay. Hindi ko iniisip na mas mataas ako sa iba, bulong niya. Iniisip mo, ilang beses ka na bang nagtatawa sa mga taong salat? O sadyang hindi mo pinansin ang isang nagtitinda sa kalsada? Hindi makasagot si Eduardo, hindi niya kaya. Sinabihan na kita dati, darating ang araw na babalik sa iyo yan. At ngayon dumating na. Teresita, alam kong nagkamali ako. Kung totoo yan, patunayan mo, magbago ka. Hindi lang sa salita, sa gawa. Tahimik na tumango si Eduardo, nahihiya. Susubukan ko. Hindi, sabi ni Teresita habang tumatayo.
Huwag mo lang subukan, gawin mo. Lumakad siya patungong kusina, iniwan si Eduardo sa katahimikan. Tahimik lang si Eduardo. Naguunahan ng mga iniisip. Akala niya noon ay matalino siya, mabilis, palaging nangunguna. At ngayon isang magsasakang 58 anyos, may lumang truck at sombrero, ang nagturo sa kanya kung gaano siya kaliit. Sa bahay ni Ricardo, tumunog ang telepono. Sinagot niya ito. Si Ginoong Antonio ang nasa linya, isa sa mga miyembro ng kooperatiba. 65 taong gulang, magsasaka buong buhay. Ricardo, totoo ba? Binili mo talaga ang mga traktora? Oh, Antonio, lahat ng 30. Kukunin na namin bukas. Tahimik. Pagkatapos ay may mahinang tinig. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi mo kailangang magsalita. Iniligtas mo kami, Ricardo. Sira-sira na ang gamit namin, hindi na kami makasabay. Pero ngayon, makakapagtrabaho na kami ng maayos tulad ng dapat. Paano kami magbabayad sa'yo? Huwag mo munang isipin yan. Makakahanap tayo ng paraan. Dahan-dahan lang. Walang pilit. Isa kang taong may takot sa Diyos, Ricardo. Hindi. Isa lang akong taong hindi nakakalimot kung saan ako nagsimula. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Ricardo. Tiningnan niya ang mga bukirin sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon. Walang katapusang lupa, bukas na langit. Lumapit si Carmen mula sa likuran, yumakap sa kanya. Gumawa ka ng isang bagay na maganda, bulong niya. Ginawa ko lang ang tama. Marahil, pero hindi lahat may lakas ng loob para gawin yon. Ngumiti si Ricardo. Baka nga, pero hindi ako tulad ng karamihan. At doon, sa beranda, sa tabi ng babaeng kasama niya sa bawat yugto ng buhay, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Kapayapaan, hindi para sa papuri, hindi para sa kasikatan, kundi para sa paggawa ng tama. Alas ng umaga, eksakto, pagsikat ng araw, nagkulay kahel at rosas ang langit, bukas na ang agromak. Nakailaw. Naroon na si Fernando tulad ng ipinangako niya. Nakaporma, may hawak na kape, mapungay ang mga mata, halos walang tulog. Dumating si Eduardo makalipas ang 15 minuto. Nakapormal din pero halatang kinakabahan. Magandang umaga, mahina niyang bati. Umaga, tugon ni Fernando. Humigop siya ng kape. Handa na ba ang lahat? Lahat. Bawat isa sa 30 traktora ay na-inspection na. Punong tangke. Nakaayos ang mga papeles. May tig-isang folder bawat isa. Nakatayo sila sa tabi ng pinto. Tahimik. Mabigat ang hangin sa pagitan nila pero walang nagsasalita. 6:20 a.m. Binasag ng mga makina ang katahimikan. Maraming makina. Lumakad sina Fernando at Eduardo papunta sa harapan. Tumingin sila palabas at nakita ito. Isang konvoy ng mga truck, 10 flatbed trucks, sunod-sunod na pumaparada. Bawat truck ay may dalang 3 traktora. Lahat ay kumikinang sa kulay berde. Sa gilid ng bawat flatbed, iisa ang nakapinturang logo, Vail Verde Agricultural Cooperative. Isa-isa, pumasok ang mga truck sa bakuran ng dealership. Maayos, profesional, perpektong koordinado ang lahat. Mula sa unang truck bumaba si Ricardo. Nakasombrero pa rin, naka-workshirt, kupas na maong. Pero may kakaiba sa kanya ngayon. Hindi na siya nag-iisa, 15 lalaki ang nasa likuran niya. Nakaberdeng kamiseta, may logo ng kooperatiba. Lahat ay mga magsasaka, magagaspang ang kamay, mukhang kalyot araw ang mga mukha. Lumapit si Ricardo kay Fernando. Magandang umaga, sabi niya. Inilahad ni Fernando ang kamay, may respeto. Magandang umaga po, Ginong Ricardo. Tamang-tama ang oras ninyo. Hindi kami mahilig magsayang ng oras, sagot ni Ricardo. Handa na po ang mga traktora, sabi ni Fernando. Maaari na po kayong magsimula. Tumango si Ricardo sa kanyang team. Sige na mga kasama, umpisahan na natin. At nagsimula ang tanawin ng disiplina. Bawat isa alam ang kanyang gagawin. Gumalaw silang parang iisang makina. Teamwork, disiplina, focus. Maingat nilang iniyahon at ikinarga ang mga traktora. Isa-isa. May respeto, tila parang sagradong bagay. Pinanood ni na Fernando at Eduardo mula sa gilid. Tahimik. Humahanga. Alam nila ang ginagawa nila, bulong ni Eduardo. Oo,
sagot ni Fernando. Mga profesional sila. Habang patuloy ang gawain, inisa-isa ni Ricardo ang mga dokumento. Sinusuri bawat linya, bawat numero. Walang detalye ang nakalulusot sa kanya. Lumapit sa kanya ang isang mas batang miyembro ng kooperatiba, nasa 30 taong gulang. Excuse me po, sir. Nasaan po ang CR? Doon sa likod, kaliwa, sagot ni Eduardo. Salamat, ngiti ng lalaki bago lumakad palayo. Pinanood siya ni Eduardo, isang simpleng lalaki, mapagkumbaba, at doon may tumama sa kanya. Pwede sanang ako yon. Ang nag-iisang dahilan kung bakit nasa suit siya at hindi nakaberdeng shirt ay dahil mas pinalad siya. Hindi dahil mas matalino siya, hindi dahil mas magaling siya, dahil lang sa swerte. Lumapit si Fernando kay Ricardo. Pwede ba akong magtanong? Sige. Bakit mo kami sinubok? Bakit ka nagkunwaring ibang tao imbes na magsabi agad kung sino ka talaga? Sandaling tumigil si Ricardo, tinitigan siya. Kasi kailangan kong malaman kung ito ba ay lugar na marunong rumespeto sa mga tao ko. Mga tao mo? Itinuro niya ang mga manggagawa. Sila. Pagkalipas ng ilang buwan, babalik ang mga yan. Kailangan nila ng piyesa, paayos, gulong. At kailangan kong malaman na kapag pumasok sila rito, nakasuot ng simpleng damit, sakay ng lumang truck. Hindi ninyo sila tratuhin na parang wala silang halaga. Napalunok si Fernando. At bumagsak kami sa pagsubok na yon. Oo, pero itinuloy mo pa rin yung pagbili. Dahil ang pride ko ay hindi mas mahal kaysa sa kinabukasan ng 40 pamilya. Pero tandaan mo, Fernando, kapag kahit isa sa mga tao ko ang trinato nyo ng mali, hindi lang negosyo ang mawawala sa inyo. Mawawala ang tiwala ng lahat ng konektado sa amin. Tahimik na tumango si Fernando. Naiintindihan ko at nangangako ako, hinding-hindi na yon mauulit. Sana nga, bumalik si Ricardo sa mga papel. Nakatayo lang si Fernando, tinatanggap ang lahat. 2 oras ang lumipas, handa na ang lahat. Ligtas nang nakakarga ang 30 traktora. Kompleto ang mga dokumento. Isinara ni Ricardo ang huling folder at maingat na inilagay sa case. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Lumakad si Eduardo palayo sa gilid. Humakbang papunta sa gitna ng bakuran kung saan nakatipon ang mga miyembro ng kooperatiba. Mga lalaki, mga babae, ilan ay matatanda. Lahat ay napatingin sa kanya, tahimik, naghihintay. Huminga ng malalim si Eduardo, nanginginig ang mga kamay. Mga kasama, kailangan ko pong magsalita, tumigil ang usapan. Nakatuon ang lahat ng mata sa kanya, maging si Ricardo, napalingon, gulat. Noong unang dumating si Ginoong Ricardo sa dealership na ito, masama ang naging trato ko sa kanya. Nanginginig ang tinig ni Eduardo. Pinagtawanan ko siya, inakala kong wala siyang karapatan dito, na wala siyang kakayahang bumili, at lubos akong nagkamali. Nagtinginan ang ilang miyembro ng kooperatiba, tahimik, nakikinig. Naging mayabang ako, mapanghusga, at humihingi ako ng tawad. Hindi lang kay Ginoong Ricardo, kundi sa inyong lahat. Dahil kung sakaling isa man sa inyo ang dumaan sa dealership, sabi ni Eduardo, nanginginig ang boses, nararapat kayong tratuhin ng may buong respeto at ipinapangako ko ganun ang mangyayari. Nangilid ang luha sa mga mata ni Eduardo. May leksyon akong natutunan na dadalhin ko habang buhay. At taus-puso akong humihingi ng tawad. Mahaba ang katahimikan, mabigat, hanggang sa lumapit si Ginong Antonio, ang pinakamatandang kasapi ng kooperatiba. Anak, lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay ang lakas ng loob para aminin yon. Tumango si Eduardo, damang-dama ang sinabi. Lumapit si Ricardo, inilahad ang kamay. Salamat, Eduardo. Kinamayan siya ni Eduardo, halatang magaan ang loob. Salamat sa pagtuturo mo sa akin. Pinanood ni Fernando mula sa malayo, proud sa kanyang kasamahan, pero may bigat ng hiya dahil wala siyang lakas ng loob na gawin ang ginawa ni Eduardo. Nagpatuloy sa trabaho ang mga kasapi ng kooperatiba, pero may nagbago. Hindi na si Eduardo ang dating mayabang na ahente, siya na ngayon ang taong natuto, lumago. Lumapit si Ricardo kay Fernando at inabot ang kamay. Salamat sa maayos na delivery. Ako ang dapat magpasalamat sa tiwala.
Ginoong Ricardo? Oo, tunay po akong may natutunan mula sa inyo. Tumango si Ricardo, hindi siya nangumiti pero may paggalang sa kanyang mga mata. Mabuti kung ganon, umakyat siya sa unang truck. Sumunod ang iba pang miyembro sa mga natitirang truck. Nagsimula ng magpaandar ang mga makina, isa-isa. At umusad ang convoy, mabagal, maringgal, 10 truck, 350 traktora, milyon-milyong halaga ng makinarya. Lumabas ng agromak papunta sa mga lupain ng kooperatiba. Nakatayo sina Fernando at Eduardo sa may entrada. Pinapanood ang convoy hanggang sa tuluyang mawala sa likod ng kalsada. Napabuntong hininga si Eduardo. Parang hindi totoo. Oo, tugon ni Fernando. At hindi natin ito malilimutan. Sa tingin mo, babalik pa siya para makipagnegosyo? Depende sa atin. Kung igagalang natin ang mga miyembro ng kooperatiba, oo. Kung hindi, nag-pause si Fernando. Lilipat siya sa kompetisyon at isasama niya ang lahat. Ibig sabihin, bawal tayong magkamali. Hindi talaga pwede. Bumalik sila sa loob ng dealership. Mas maluwag na ngayon ang showroom. Wala na ang 30 traktora. Pero ang aral, mas mahal pa sa alinmang benta. Samantala sa kalsada, patuloy ang paglalakbay ng convoy. Si Ricardo ang nasa unahang truck. Tumingin siya sa rear view mirror. Nakita niya ang mga kasunod na truck. Nakita niya ang mga traktora, nakita niya ang kinabukasan ng kooperatiba, kinuha niya ang radyo. Lahat ay ayos sa likuran. Mula sa mga truck, dumating ang sagot, ayos dito. Tuloy lang, let's go. Ngumiti si Ricardo. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, isang malawak na ngiti, tunay, buo. Dahil ang mga traktorang iyon ay hindi lang makina, sila ay dangal. Sila ay oportunidad, sila ay pag-asa. Pagdating sa kooperatiba, naroon na ang mga tao, mga babae, mga bata, matatanda, lahat ng kasapi at pamilya nila. Lumabas sila para salubungin ang mga truck. Huminto ang convoy sa gitna ng malawak na bakuran. Sinimulang ibaba ang mga traktora, isa-isa, at bawat isa na dumadapo sa lupa, pumalakpak ang mga tao. May mga batang tumatakbo, may mga babaeng umiiyak. May mga lalaking nagyayakapan. Lumapit si Ginoong Antonio kay Ricardo. Lumuluhang nagsalita. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang balikat. Totoo to, Antonio. At atin to. Atin? Tanong ni Antonio nanginginig sa damdamin. Pagkatapos ng buong buhay na nagtatrabaho sa lupa ng iba, gamit ang makinan ng iba, ngayon, meron na tayong sarili. Nagtipon ng iba pang kasapi. Lahat ay emosyonal. Lahat ay taos-pusong nagpapasalamat. Isang babae, asawa ng kasapi, niyakap si Ricardo. Pagpalain ka ng Diyos, Ricardo. Binago mo ang buhay namin. Hindi na nakapagsalita si Ricardo. Napatango na lang, labis na natatabunan ng emosyon. Ginawa natin to ng magkakasama, tayong lahat. Nandun si Carmen, tahimik na nakamasid mula sa di kalayuan. Pinapanood ang kanyang asawa na ngayon ay nasa gitna ng mga taong taos-pusong nagpapasalamat. Nasasaksihan niya ang bunga ng 40 taong pagsusumikap, ng katapatan at ng likas na kabutihan. Lumapit si Carmen sa kanya. Nagawa mo na. Hindi, mahinang sagot ni Ricardo. Tayo ang gumawa nito. Umiling si Carmen. Hindi, Ricardo. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang may pananaw, ang tapang, ang tiyaga. Tiningnan siya ni Ricardo pagkatapos tumingin sa mga miyembro ng kooperatiba, sa hanay ng mga kumikinang na traktora. At sa tahimik maaraw na sandaling iyon, naunawaan niya. Ito ang pinakamahalagang sandali ng kanyang buong buhay. Hindi nung pinirmahan ang kontrata, hindi nung napatunayan niyang may pera siya, hindi nung napatahimik niya ang buong dealership sa gulat, kundi ngayon, habang pinapanood ang mga pamilyang nagkakatuwaan, mga batang tumatakbo sa pagitan ng makinis na makina, pag-asa na nagmumula sa mga mukha ng mga taong buong buhay ay lumaban lang para mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. At dito ngayon, si Ricardo Aquino, anak ng isang magsasakang wala ni sariling lupa, isinilang na walang-wala,
na nagtrabaho sa ilalim ng araw sa loob ng 40 taon, natanto niyang nakamit niya ang higit pa sa yaman. Nakamit niya ang dangal, ang respeto at ang pagkakataong tumulong sa iba para makamtan din nila iyon. 6 na buwan ang lumipas. Ang Vail Verde Cooperative ay ganap ng nagbago. Hindi na ito makikilala mula sa kung ano ito noon. Ang mga bukiring pinapatakbo noon ng luma at sirang makina, ngayoy masigla. 3 beses na ang itinaas ng produksyon. Araw-araw ginagamit ang mga traktora. Malinis, maayos, maaasahan. 40% ang tinaas ng aning soybeans. 35% naman sa mais. Madaling nakakabayad ang mga kasapi sa mga traktora. At may natitira pa silang puhunan para sa kinabukasan. Si Ricardo ay nakaupo sa simpleng opisina ng kooperatiba. Praktikal, malinis, walang luho. Binabasa niya ang mga spreadsheet, mga ulat. Iisa ang sinasabi, paglago, katatagan, pag-asa. Pumasok si Ginoong Antonio. Ricardo, may bisita ka. Sino? Yung manager ng Agromac, si Fernando. Tumaas ang kilay ni Ricardo. Si Fernando? Ano raw ang pakay? Hindi ko sigurado, pero sabi niya, mahalaga raw ito. Sige, papasukin mo. Pumasok si Fernando, nakasuit pa rin. Pero may nagbago. Ang tindig, ang enerhiya, ang tono. Parang mas maliit siya ngayon, mas tahimik, mas mapagpakumbaba. Ginoong Ricardo, sabi niya, salamat po sa oras. Tumayo si Ricardo at inilahad ang kamay. Fernando, isang sorpresa, maupo ka. Umupo si Fernando, tahimik, kinakabahan. Paano kita matutulungan? Tanong ni Ricardo. Malalim na paghinga muna si Fernando. 2 po ang dahilan ng pagpunta ko. Una, gusto ko lang po sanang malaman kung ayos pa ba ang mga traktora. Gumagana ba ng maayos? Perpekto, sagot ni Ricardo. Walang naging problema. At ang mga miyembro ninyo, kapag dumarating para sa serbisyo, para sa piyesa, maayos ba ang trato sa kanila? Tinitigan siya ni Ricardo. Maayos, magalang si Eduardo, matulungin, may malaking pagbabago. Huminga ng maluwag si Fernando. Salamat sa Diyos, sineryoso namin ang sinabi ninyo. Pinagsanay ulit ang team, binago ang sistema. Ngayon pantay ang trato sa lahat ng customer, anuman ang suot nila o anuman ang sasakyan. Tumango si Ricardo. Ganon dapat mula pa sa simula. Alam ko, mahinang tugon ni Fernando, at kayo po ang nagturo sa akin noon. At ang pangalawang dahilan, nag-alinlangan si Fernando pagkatapos dumukot ng sobre mula sa bulsa. Ito! Binuksan ito ni Ricardo. Nasa loob ang isang tseke, malaking halaga. Para saan ito? Komisyon po namin ni Eduardo sa pagbili ninyo. 8%, hati kami. Tiningnan ni Ricardo ang tseke. At bakit mo ito ibinibigay sa akin? Dahil hindi ko ito karapat-dapat, wala akong naibenta. Kayo ang nagdesisyong bumili kahit paano ko kayo tinrato. Kung sa akin lang nakasalalay, umalis na sana kayo noong unang araw. Tahimik si Ricardo. Hindi akin ang perang ito, hindi kailanman naging akin. Gamitin niyo po para sa kooperatiba, para makatulong sa iba pa. Dahan-dahang ibinalik ni Ricardo ang tseke sa mesa. Hindi ko yan matatanggap. Pakiusap, sabi ni Fernando, nanginginig ang tinig. Kailangan kong gawin ito. Fernando, nagkamali ka pero natuto ka, nagbago ka. At mas mahalaga yon kaysa sa tseke na yan. Gamitin mo ang perang yan para sa isang bagay na makabuluhan, para sa pamilya mo, para makatulong sa iba, makabago ng buhay. Pero huwag mo yang ibigay sa akin dahil hindi ko kailangan yan para mapatawad kita. Napuno ng luha ang mga mata ni Fernando. Tumango siya, tahimik, taos pusong nagpapasalamat. Wala akong masabi, aminado ni Fernando. Hindi mo kailangang magsalita, banayad na sagot ni Ricardo. Ang kailangan mo lang ay manatiling taong naging ikaw pagkatapos ng araw na yon. Tumango si Fernando, damang-dama ang emosyon, ibinulsa ang tseke, tumayo. Salamat Ginoong Ricardo sa lahat. Nagkamay sila. Ngayon may tunay na respeto, tapat na pagkilala, pantay na pagturing. Umalis si Fernando, nanatili si Ricardo, nag-iisip. Pumasok muli si Ginoong Antonio. Hindi mo tinanggap ang pera? Hindi. Pero malaki ang halaga nun. Ngumiti si Ricardo.
Hindi tungkol sa pera ito, hindi kailanman para sa pera. 3 buwan ang lumipas. Ginaganap ang Ani Festival ng kooperatiba, pinakamaganda sa loob ng 20 taon. May musika, may masarap na pagkain, may mga batang malayang tumatakbo sa bukid, mga pamilyang nagtatawanan magkakasama, at sa isang gilid nakaayos na parang tropeo. 300 berdeng traktora kumikislap sa araw, mga simbolo ng pagsusumikap ng dangal. Ng pag-unlad, nakatayo si Ricardo sa beranda ng gusali ng kooperatiba, pinapanood ang lahat. Si Carmen ay nasa tabi niya. Ikaw ang dahilan kung bakit naganap ang lahat ng ito, sabi ni Carmen. Tayo, magkasama, sagot ni Ricardo. Hindi, ikaw ang puso nito. Pinapanood niya ang mga batang tumatawa, ang mga miyembro ng kooperatiba na sumasayaw, ang mga traktora na matikas sa araw. At ngumiti siya. Alam mo, Carmen, 6 na buwan lang ang nakalipas. May 2 lalaking tumingin sa akin. At ang nakita lang nila ay isang matandang lalaki. Wala, hindi karapat-dapat bigyan ng oras. At ngayon, tanong ni Carmen, ngayon, alam na nila, hindi mo pwedeng husgahan ang tao batay sa damit o sa sasakyan niya. Ang respeto, walang presyo. At minsan ang lalaking may sombrero at kalawangin ang truck, siya pala ang magbabago ng lahat, tumawa si Carmen. Ang hirap mong intindihin minsan. Hindi naman, nakangiting sagot ni Ricardo. Ako lang to. Nagsasara na si Fernando ng dealership para sa gabi. Puno na ulit ang showroom, mga bagong traktora, makinang inihanda. Lumapit si Eduardo. Pwede ba akong magtanong? Siyempre, pinagsisisihan mo ba ang araw na yon? Nag-isip sandali si Fernando. Pinagsisisihan ko kung paano ako umasal, pero hindi ko pinagsisisihan ang nangyari. Bakit hindi? Dahil binago ako ng sandaling yon, ginawa akong mas mabuting tao, mas mabuting pinuno, at walang katumbas na halaga yon, tumango si Eduardo. Ganon din ang nararamdaman ko. Sabay nilang isinara ang pintuan. Hindi lang ang mga susi ang dala nila, kundi ang aral na hindi nila kailanman malilimutan. Tinawag si Ricardo upang magsalita. Hindi siya mahilig sa spotlight, hindi siya sanay sa talumpati, pero humakbang siya, tumahimik ang karamihan, naghihintay. Hindi ako taong madaldal, panimula niya, pero gusto ko lang magsabi ng ilang bagay. 40 taon na ang nakalipas mula nang ako'y magsimulang magtrabaho sa bukid. Anak ng isang magsasakang walang sariling lupa. Wala akong ibang dala kundi ang sarili kong mga kamay. At ang pagnanais na gumawa ng makabuluhang buhay. Tahimik ang lahat, nakikinig. Ang mga traktora sa harap ninyo, hindi lang ito mga makina, ito'y mga kasangkapan ng pagbabago. Susi sa marangal na pagtatrabaho, sa pagtaguyod ng pamilya, sa pagbuo ng kinabukasan. Nagsimula ng magpalakpakan ang mga tao, may ilan na may luha sa mata. Kaya maraming salamat sa inyong lahat na naniwala sa kooperatiba na ito, na nagsumikap magkasama, na nagpapatunay na kapag tayo'y nagkakaisa, tayo'y malakas. Huminto siya sandali, tiningnan ang paligid. At huwag niyong hahayaang may magparamdam sa inyo na kayo'y maliit, dahil ang mahalaga hindi kung saan ka nagsimula, kundi kung saan ka patungo, at ang pupuntahan natin malayo. Bumuhos ang palakpakan, sigawan, luha. Bumaba si Ricardo mula sa entablado. Yumakap agad si Carmen sa kanya. Kinamayan siya ni Ginoong Antonio. Isa-isa lumapit ang mga miyembro ng kooperatiba. Mapagpasalamat, inspirado, proud. At doon sa tahimik na bahagi ng kanayunan, malayo sa karangyaan, malayo sa kasikatan, nagawa ni Ricardo Aquino ang isang bagay na kakaunti lamang ang nakagagawa. Nagbago siya ng mga buhay. Hindi sa pangako, hindi sa kapangyarihan, kundi sa tiyaga, sa sipag, sa respeto. At ang kwento ng lalaking may sombrero na bumili ng 30 traktora gamit ang cash. Naging alamat, isang kwentong ipinapasa mula bayan sa bayan, ikinukwento sa palengke, sa piyesta, sa hapagkainan. Isang paalala sa ating lahat, huwag kailanman maliitin ang kahit na sino, dahil minsan ang mukhang walang-wala, siya pala ang may pinakamaraming kayang ibigay. Naranasan mo na bang husgahan base sa itsura mo?
Kung naantig ka sa kwentong ito, magkomento ng respeto sa ibaba. I-share natin ang mensaheng ito, paalalahanan ang mundo, walang halaga ang kabutihan. I-like mo ang kwento, mag-subscribe, i-click ang bell para hindi ma-miss ang susunod na makapangyarihang kwento. At sabihin mo sa comments, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo nung hinusgahan ka nang hindi nila nakita kung sino ka talaga?